Mga ka-farmers, nakikita niyo ba itong hawak ko? Ito po ay thermostat, isang napaka-importanting device kung tayo po ay gagawa ng egg incubator. Ito po ay 3230 thermostat yan. Ito po ang nire-recommend kong gamitin ninyo kung kayo po ay bibili ng thermostat. Reminders lang mga kapatid, bago ko ituro sa inyo kung paano ito sineset. Dalawang klase po ang W3230 thermostat, isang 220 at 12 volts ang supply. Mas maganda po na 220 volts ang bilihin ninyo para po hindi na tayo gagamit o hindi na tayo gagastos para sa power supply. Kasi po pag 12 volts ang ginamit ninyo, kailangan pa natin ng step down transformer dyan. Ito po, direct na po ito dahil 220 ito. Kikita nyo ba? Ayan. Ito, 220 siya. Ayan. May sense yan 220. Meron po kasi yan na mga voltahe. Yan. Nagbablurred lang yan. May 12 volts, 5 volts pa nga. May 24 volts, saka 110 to 220. Ito po ang piliin natin, itong 220. Para po hindi na tayo gumamit pa o maggastos pa para sa transformer, yung step down transformer. Okay. Papakita ko lang po kasi ito nag-order na ako dahil gagabitin ko. May nagpapagawa sa aking incubator o egg incubator. Ngayon, iseset ko po ito sa mga numbers para po makapag-supply o makakontrol siya o makontrol niya ng tama yung init sa loob ng egg incubator. Madali lang po itong iset mga kapatid. Tapusin nyo lang yung video ito. Ito, may guide naman po ako dito sinulat. Yan. Isa-isahin po natin ito hanggang sa maabot natin itong P8. Sisimula po kasi yan sa ito, P0, then P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, then P8. Yan, sample po itong P0. May lalabas po dyan na H in C. Ang ilalagay po natin dyan, letter H, kasi egg incubator po ang ating gagawin. Init po ang kukontrolo nito. H, intended po yan sa heat o meaning yan, heat. Yan. Then ang P1, dapat maset natin yan sa 0.5. Yan. Din sa P2, dapat maset natin sa 120. P3, sa negative 55. P4, 0. P5, 0. P6, naka-off dapat. P7, naka-off dapat. P8, naka-off dapat. Yan. Ito po, yan po ang diagram yan, ang connection yan na gagawin natin dito. Una, ay lagyan natin ito ng supply. Yan. Connect natin yung yan niya, yung wire niya. Dito po natin ilalagay sa baliktad. Yan. Itong isasaksak natin sa 220. Ito pong lalagyan natin itong yan. Itong positive at saka ground. Ito po yan. Yan, itong dalawang ito. Ito po ang supply niya. Yan. Itong S1, S2, kung papansin mo yan, ito. Switch po yan. Yan yung nag-o-on, nag-o-off. Umabot na doon sa sinet natin temperature. Kasi ang egg incubator mga kapatid, mga ka-farmers ay maximum of 38 degrees at hindi naman siya bababa ng 37.5. Kaya may difference yan na 5. Ito nga sa P1, 0.5. Yan. 0.5 po. Kaya isiset po natin yan. Okay? Lagyan natin ito ng wiring. Gaya ng sabi ko, dito sa ground. Yan. Then sa positive. Yan. Okay. Picture lang po na nakapix maigi. Baka po maluwag. I-check nyo po ng maayos. Yan. Ito pa isa. Uy. Kaya yan. Tatanggal siya. Dapat po naka-fix ng maayos yan. Okay. Lagay na natin. Ito sa positive. Yan. Kahit magkabaliktad naman po yan pwede. Walang problema dyan. Wala naman siyang polarity. Yan. Check. Nahuhugot. Tuloy natin, nahuhugot kasi siya.
Yan. Okay. Tingnan natin. Yan. Okay na. Then, ito. Saksak na po natin para ma-set up na natin siya. Ayan. Ngayon po, napapansin nyo, ang temperature po dito sa akin kinalalagyan ay 27.5 yan sa taas. Din dito sa SB 36.4. Gagawin po natin dito, ito, yung highest temperature niya, 38. Yan. Gagawin po natin dito sa blue ito, 38. Ito po yung 37.5, ito po yung pinaka-lowest. Kaya ang return difference niya ay 0.5. Sisit po natin yan sa 0.5. Okay? Ganito lang po. Ilong press lang po natin ito. Sa pag-set pa lang po ito ng 38 degrees Celsius. Ito. Yan. Long press lang po natin yan. Then, magbiblink po ito. Yan. I-adjust na po natin. Pataas tayo. Kasi, siset po natin yan sa 38 degrees. Yan. Lumampas tayo. Yan. Ka-38 na siya. Then, i-okay natin. Then, long press ulit natin para sa step 2. Lalabas po yung P0 dyan. Ayan, P0 na siya. Yan, H po okay na siya. Pero kung kunyari naka-letter C siya, pindutin lang po natin yung ibaba para maging letter H para sa pag-control ng init. Then, set. P1 po. Sa P1 po, 0.5. Ito nga po yung difference niya, 0.5. Lalagyan po natin yan ng 0.5. No? Yan. Okay na tayo sa P0, H, P1, 0.5. Yan. Set. Sa P2 naman siya, 120. 108 po yan. Gawin natin 120. Okay. Then set. Negative 55. Okay na ito. Sa P3. P4, okay na, 0.0, P5, 0, okay na din siya, set, P6 off, okay na, P7 off din, okay na, P8 off, okay na. Then, antayin na natin mga kapatid na mag-blink na siya, o mag-return na siya doon sa, ayan. Okay na siya, naka 38 na siya. Ito nga, yung highest temperature niya, kung mapapansin nyo, ito po yan, highest temperature. Kasi po, ang incubator po dapat 37.5 lang po. Ito naman yung lowest. Hindi dapat bumaba siya dyan. Kaya nilagyan natin siya ng return difference na 0.5. Ito nga po yan. Now, testing po natin kung accurate siya. Example, ito. Wala pa kasi yung box ko eh. Example, ito yung incubator nyo. Yan. May ilaw siya, siyempre. Kukunik natin siya dito. Yan lang naman po ang diagram niyan. Kukunik natin siya. Ngayon, papatayin muna natin siya pansamantala, Kasi makukuryente naman tayo niya pag nag-connect tayo ng may kuryente. Itong load, ito po siya, yung ilaw. Ito. Yan po yung load na yan. Load end. Ito po yung ilaw yan. Ito na yan. Kaya, kung mapapansin nyo, yung isang wire ng ilaw mapupunta sa S2. Alin po bang S2 dito? Baliktad ba? Ayan, baliktad. Ayan. Cloud siya. Ayan, yung S2, itong sa pinakadulo, ilalagay po natin yung isang wire. Isang wire nitong ilaw. Sample ko lamang po itong ilaw ng incubator. Yan. Ito sa S2.
Dali lang po itong sundan kasi may diagram naman po siya. Yan. Okay. Itong isa, papansin mo yung isa, ito po yung isang yan, ay konektado siya sa dito sa isang sa positive ito, sa BCC. Dito yan konektado siya sa yan. Kakabit natin dito sa blue. Tanggalin ko muna itong blue ha. Ayan po, mapapansin niyo po ba? Yan yung tawag yan, nakaumbok po niya, ibig sabihin hindi connected yan. Dito siya connected sa BCC, yung isang wire ng ilaw. Kaya pag-iisahin po natin itong dalawang ito. Yan. Yan. Yan, pinag-isa na po natin. Itong sa blue, ito po yon. Yan, blue. Then, itong sa load na, ito nga, yung sa bombilya, ito naman siya. Pinag-isa natin siya. Yan. Yan. Mamaya, bago ko isaksak, ipapaliwanag ko mga kapatid. Yan. Tingnan siya. Then, itong isa na load, sabihin, okay na siya. Pero mga kapatid, pansinin nyo, itong ground, ito po, ito, yan. Kukunik po yan, ito, yan o, dito sa S1. Kukunik siya. Kaya, lalagyan natin ito, i-jumper natin yung dalawang ito. Lalagyan natin ng jumper dyan. Okay. Lagay tayo ng jumper. Ito. Okay, i-jumper natin to. Papansin nyo po ito ha, yan o. Yung ground, i-jumper natin sa S1. Ito yun, kung makikita nyo ito, wire na ito. Ito po yan. Nalagay po natin dito. Para magiging ganito po yan o. Yan, yan. Ito. Ground, then sa S1. Yan, alisin muna natin ito isang, yan dito, i-connect natin. Yan po yung jumper ha. Natin dito. Yan, lagay natin dito sa yan sa ground dito po. Yan o. Po yan, ground. Sa huling bahagi po nitong video mga kapatid, mga ka-farmers, ipopost ko itong diagram para po masundan nyo ng mas madali. Then dito sa S1, yung isang jumper. Okay. Jumper natin. Ingatan lang po natin magdikit-dikit ito, no? Masyado mahaba yung jumper natin. Kamalas.
Okay. Ako natanggal. Okay, mga kaibigan, nice na. Tingnan natin sa ating diagram. Itong wire na brown and blue, sa power po ito ito po yon, power 220. Ito po yung source ng power natin sa BCC din sa ground. Yan. Ito po yon. Ngayon, itong nakakonect na ito, galing po ito sa ilaw. Papansin mo yan. Yung isang wire niya sa ilaw, ito. Yung isang wire niya naman dito sa S1. Nakita niyo ba mga kaibigan? Ito po ito kulay blue, ulitin ko, kulay blue and kulay brown. Yan po ang supply o yung isasaksak natin. Sa BCC, ito po yan, dito sa ground. Yan. Then, ito pong isa naman, ito papunta po dito sa ilaw yan. Yung isang wire naman, galing ilaw, punta dito sa switch 1. Ito po yan. Ito makapansin nyo. Then, itong S1 and ground, may jumper po yan. Ito po yung ginawa ko kanina. Ito po yung jumper. Ayan. Okay na po. Ngayon, itetest na po natin. Yan. Itetest na po natin ito. Sample ko po ito yung ating incubator, no? Yan. Yan po ating incubator. Then, ilalagay na po natin ito na detector niya. Ito po yung nagde-detect ng init. Yan. Ilang natin siya. Okay. Then, takpan na natin para ma-measure natin yung init, mga kaibigan. Yan. Okay. Check ulit natin, baka nagdikit-dikit. Hindi naman. Okay, hindi naman. Yan. Okay, ito lamang ay demonstrasyon, mga kapatid Demo lang ito kung paano gumagana itong thermostat. Sabi ko ang incubator, ito example ko sa iyo, may ilaw na magpo-produce ng init. Ang init po sa loob ng incubator ay maximum na 38 degrees Celsius. Then, ang minimum niya naman, ang lowest temperature niya ay 37.5. Nakasit na po yan dito. Ngayon, saksak na natin para malaman natin kung accurate nga ba, kung makakabasa siya. Yan. Sa kasalukuyan po ay 29, kita niyo ba? Yan, 29.1 ang temperature sa loob ng incubator. Yan. Pag umabot po yan ng 38, mamamatay po yung ilaw nito dahil po na-reach niya na yung maximum o highest temperature na 38 degrees Celsius. Ngayon po ay 29.5 na po ang temperature dito sa loob ng dinidemo kong incubator. Yan. 29.7, tumataas na po siya. Once na-reach niya po ang 38, mamamatay po ang ilaw dito para po hindi siya lumampas ng 38 degrees Celsius. Yan po ang trabaho nitong thermostat. Yan, 30 degrees na po siya. 30 degrees Celsius na po yan. Yan, 30.1. Yan. Tayo po natin. Sabi ko nga, pag nag-38 na po yan, yan. Kung nag-38 na po itong nasa taas niya, sa ngayon po ay 30.6 degrees Celsius. Yan, nandito sa loob ng incubator. Yan. Kaya po natin, Okay, ngayon po ay 35.6 na ang temperature niya. Sabi ko nga, ang maximum o pinaka-highest temperature dapat na nandito sa incubator ay 38 degrees. Ito pong nakikita nyo sa baba na kulay blue. Yan po ang pinaka-highest. Kaya po pag umabot na itong kulay pula na 38, automatically mag-switch off ito, mamamatay po ito. Yan po ang trabaho nitong ating thermostat. Yan, 36.1 na siya. Yan.
Antayin po natin. Kasi po ang egg incubator ay, ulitin ko, ang dapat lang na init na nandiyan dyan sa loob nito, yung nagpapapisa ng itlog na para maging sisiw ay maximum of o highest temperature niya ay 38 degrees, din ang lowest niya naman ay 37.5. Yan. Kaya hindi siya bababa ng 37.5, hindi rin siya tataas ng 38 degrees Celsius. Yan. Yan po ang pinakatrabaho nitong thermostat. Yan. Yan. Yan, 37.2 na siya, mga kapatid. Yan. Bibling kasi. Mas maganda pag yan. Yan. 37.5. Okay, malapit na tayo sa 38. Yan. Mamamatay po siya pag nag-38. Ngayon, ang magiging tendency po niyan, dahil patay yung ilaw sa loob ng incubator, bababa naman siya. Yan, 37.9. Pag nag-37.5 po yan, itong nasa taas pong ito, pag nag-37.5, 37.5, mag-a-activate naman ang ilaw niya. Kasi hindi po siya pwedeng bumaba din ng 37.5. Okay, 37.7. 37.6. O isa na lang, mag-iilaw siya, mga kapatid. Ayan. Yan po ang pinakatrabaho nito. Very accurate po ang ating thermostat. Kaya po, i-recommend na itong W3230 thermostat po ang iyong gamitin. Yung 220 volts para po maganda ang magiging performance niya. Subukan na po ito. Ayan, ulitin po natin. Pag nag-38 po siya, pabalik-balik lang po yan, mamamatay po yan pag nag-38. Yan, isa na lang. Nag-38 na, o yan, patay na po siya. Then, magre-reduce, magdi-decrease yung yan, yung temperature niya sa loob kasi po walang ilaw o hindi gumagana yung ilaw. Yan. Then, pag umabot ng 37.5, activate na naman po ang ilaw niyan. Yan natin. Opo, isa na lang. 0.1. Iilaw siya. Ayan. Patataasin niya naman ulit po yan hanggang sa maging 38 degrees Celsius. Yan. Para po maintain yung init niya sa loob na between 37.5 to 38 degrees Celsius. Yan po ang magandang temperature para sa pagpapapisa ng itlog. Yan. Isa pa. Isang round pa. Hanggang 38, shut off. Ang pamatay siya. Ayan. Okay, mga kapatid. Sana po ay nabigyan ko na naman kayo ng isang napakahalagang tawag dito, idea o knowledge about sa pagmamanuka. Yan. Ito po ay demonstration ng thermostat o yung temperature controller ng ating egg incubator. Yan, 37.7. Pag nag-37.5, ga-activate ang ilaw. Para painitin niya ulit ang loob ng... yan. Okay, thank you so much mga kapatid. Maligayang paghahayupan po sa ating lahat. Ito po ang wiring connection ng W3230 thermostat. Sundan nyo lang po yan or magpaturo po kayo sa mga electrician or sa mga marunong sa electronics.